Mga idol at mga kababayan, worth 80 billion pesos na defense equipment mula South Korea ang bibilhin ng Pilipinas. Ilan sa defense equipment na bibilhin ay ang 2 units ng missile-guided frigate, 12 units ng FA-50 Block 20, at anti-tank guided missile bibilhin ng Pilipinas mula South Korea. Iniulat na ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea ang may malaking posibilidad na piliin ng Philippine Navy para sa kanilang frigate acquisition project ngayong taon, sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Tinalo ng HHI ang alok ng Turkey para sa Istanbul-class frigates, na ikatlong beses nang natalo ang Turkey sa proyektong ito. Laging ang mga alok ng Hyundai ang napipili tulad ng kanilang Jose Rizal-class frigates noong 2016, Miguel Malvar-class frigates noong 2021, at ang bagong bersyon ngayong taon. Napaka-agresibo ng marketing ng South Korea, hindi lamang sa mga frigates kundi pati na rin sa mga proyekto ng Philippine Coast Guard, kung saan kasalukuyang dominado ito ng Japanese shipbuilding companies. Sa Philippine Army naman, tila mas mahirap ang pagsulong ng South Korea dahil dominado ito ng Israeli defense companies na kilala sa mataas na kalidad at abot kayang presyo ng kanilang mga armas. Subalit sa kabila nito, bumili kamakailan ng Philippine Army ng 81 units ng 81K Raybolt, isang anti-tank guided missile system mula South Korea, na nakipagkompetensya sa FGM-148 Javelin ng Amerika at Spike missiles ng Israel. Ang pagpili sa Raybolt ay patunay na unti-unti nang nakakakuha ng tiwala ang South Korea sa Philippine Army. Inanunsyo rin kamakailan ng Department of National Defense na bibilhin ng Pilipinas ang 2 unit ng bagong variant ng FA-50 Block 20 light fighter aircraft mula Korea Aerospace Industries, na nagkakahalaga ng 40 na bilyong piso. Ang presyo nito ay halos doble kumpara sa FA-50s na binili noong 2013 na nagkakahalaga ng 18 na bilyong piso. Ang bagong FA-50 ay heavily upgraded at may kakayahang magdala ng advanced missiles tulad ng AIM-120 AMRAAM na may range na 180 km, at may AESA radar system para sa mas malawak at mas eksaktong target detection. Gayunpaman, marami ang nadismaya dahil inaasahang multi-role fighter jets tulad ng F-16 Vipers o KF-21 Borami ang bibilhin. Sa kabila ng mas mataas na presyo ng KF-21, mas moderno ito at mas angkop para sa pangmatagalang pangangailangan ng bansa. Ibinalita rin noong Disyembre taong 2024 na magdadagdag ang Philippine Air Force ng 6 na unit ng A-29B Super Tucano mula Embraer ng Brazil. Ang karagdagang ito ay nagkakahalaga ng 6.6 na bilyong piso, at inaasahang tutulong sa operasyon laban sa lokal na rebelde, kapalit ng mga retiradong OV-10 Bronco at AH-1S Cobra attack helicopters. Sa kabila ng limitadong pondo, patuloy ang progreso ng AFP Modernization Program. Umaasa ang marami na sa mga susunod na taon, magkakaroon pa ng mas makabagong kagamitan upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas.